Hey, hello. Mm. Yan, magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Yan, pwede bang batingin natin yung mga katabi natin nasa harap at likod natin ng magandang hapon. Yan, no, sobrang init, no? Okay lang yan. Sa saglit na oras lang po ang ititiisin natin ngayong hapon. Ano po? Sige, tayo po ay tumayo at tayo po ay magpapanimula na sa ating gawain. So, bago tayo umawit sa ating Diyos, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapon na ito na binigay niyo sa amin, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na yung weather ngayon is sobrang init, Panginoon, sobrang banas, Lord God. But patuloy kaming naglo-look forward, Lord God, sa iyong presensya ngayong hapon, Panginoon. At patuloy niyo kaming samahan, magitna ka, O Diyos, sa gawain ito. Humihingi po kami ng kapatawaran, Lord, sa mga nagawa po namin kasalanan, Lord God. Nagpapakumbaba kami sa iyong harapan at um, we acknowledge, Lord, that we can do nothing apart from you, Panginoon. Maraming salamat po. Mapurihan ka ngayong hapon. Sambahin ng iyong dakilang pangalan. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Yan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay umawit sa ating Diyos. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus, Jesus. You are the Son of God. You are the solid rock. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you.
Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. Hallelujah. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus. Jesus, you are all powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. All about you. It's all about you. Jesus. It's all about you. All about you. All about you. Jesus. One church. Nobody else. Nobody else. Nobody else. 'Cause it's all about you. One more time. Nobody else. Jesus, nobody else. Nobody else. 'Cause it's all about you. Sing it again one more time. Nobody else. Nobody else. Nobody else. 'Cause it's all about that. It's all about you. All about you. It's all about you. Jesus. It's all about you. All about you. It's all about you. Jesus. 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 Hallelujah. Lord, we continue to worship you this afternoon, Panginoon. Hallelujah. You are the center of it all, Panginoon. You are the center of our lives, of this church, Panginoon. Hallelujah. You deserve all the praises and worship, Panginoon. Yes, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, once again. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all.
From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, from my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. And it's every knee will bow, and it's every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, let us shout Jesus. Jesus, 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 Jesus. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you.
all about you, Jesus. Hallelujah. Jesus, be the center of your church, Lord God. Hallelujah. Nothing else matters in this world, Panginoon. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Jesus, for your goodness, for your faithfulness, Panginoon, for your unending love for us. Lord, we praise you for this wonderful gift of life that you have given us, Panginoon. Thank you, Jesus, for you are the center of it all, Panginoon. Hallelujah. We bring back all the highest praises, honor, and thanksgiving in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Magandang hapon sa bawat isa po sa atin. At mukhang kayo hirap na hirap dahil sa mainit. Alam nyo, kailangan mag-practice na po tayo. Joke. At dako po muna tayo sa communion bago po tayo makinig ng mensahe. So, uunahin na po natin yung communion and then makikinig po tayo ng mensahe. Amen? So, ibibigay na po ito ng ating ushers. Tatay, kayo po kasi dapat lalaki. Ayan. Kayo po maghawak nito. Ayan. Sino pa po? Yung isa. Ayan. Pakibigay po. Tan. Ayan. So, magkukommunion na po tayo. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 11, ang talata po ay verse 23. Basahin ko lamang po ang mga ito. Ayan. Talatang 23 ng 1 Corinthians chapter 11, sabi ganon, ito ay sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang siya ko namang ibinibigay sa inyo. Ang Panginoong Hesus ng gabing siya ay pagkanulo ay kumuha ng tinapay. Pagkatapos niya magpasalamat, pinagputol-putol niya ito at sinabi, kunin niyo ito, kainin ninyo ito, ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sa gayunding paraan, kinuha niya ang saro. Pagkatapos magkapunan, sinabi niya, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Sa tuwing kayo ay iinom nito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Ito ay sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, inihahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong hanggang sa muli niyang pagparito. Yun po ang dahilan kung bakit po tayo ay nagdiriwang ng banal na hapunan. Banal na hapunan, sabi ho ng dating daan, bakit nyo ginagawa ito sa umaga o sa hapon, samantalang banal na hapunan? Dahil ang hapunan, ginaganap saan? Tuwing anong oras? Sa gabi. No? Dapat, mamaya, babalik tayo uli, gabi. Alas 7 natin yan. Pero, hindi po yun ang punto ng 1 Corinthians chapter 11. Ang punto, sabi ganon, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Do this in remembrance of me. Hindi sinabi, do this in the afternoon. Kaya ho, tinawag na banal na hapunan. Siyempre, ginawa ho sa hapon.
Kaya ho, hapunan. No? Ginawa ho sa dinner. Pero kung ito ay ginawa ng Panginoon sa umagahan, ang tawag dito ay banal na agahan. Amen. Pero dagat nga lamang sa gabi ginawa, alang naman tawagin ng Panginoon na banal na agahan sa gabi. Kaya tinawag itong banal na hapunan. Pero ang konsepto o layunin ng banal na hapunan ay nandoon po sa tinatawag na do this in remembrance of me. No? Bakit po gagawin nun natin? Sabi nga noon, ito ay sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, inihahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Naunawaan po ba natin yun? Yun ang dahilan. Inihahayag. Kapahayagan po ito. Ang ibig sabihin, confession, mga kapatid, ng kamatayan ng ating Panginoon. Yung tinapay, simbolo ng katawan ng Panginoon, at yung saro, simbolo ng dugo ni Kristo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo po tayo. Tas natin ang ating tinapay. Awitin natin. Ito ang tinapay ng kanin mo. Kanin mo. Makibahagi. Makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo. Makiisa. Makiisa. Yan ang katawan. Yan ang katawan na bayubay upang ikaw ay mabuhay. Ay mabuhay. Yan ang katawan ni Kristo. Katawan na hirap. Upang iyong hamdan. Ang buhay na. Walang hanggan. Manalangin po tayo. Salamat po aming Ama. Ang tinapay ay simbolo ng iyong katawan. At sa aming pagtanggap, ihanda mo aming puso at isipan upang ang aming puso ay maihayag ang inyong kamatayan hanggang sa muli mong pagparito. Kainin niyo po ang tinapay sa pangalan ni Jesus. Amen. Kainin niyo po. Yan. Tas natin ang saro. Saro naman po. Ito ang saro ng inumin ninyo. Inumin mo. Makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin nyo. Makiisa. Yan ang dugo. Dumagat. Upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Salamat po aming Ama sa saro na simbolo ng iyong dugo. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Salamat na nilinis po kami at pinatawad sa aming mga kasalanan. At tatanggapin ito ng aming puso at isipan upang maipahayag ang inyong kamatayan hanggang sa muli mong pagparito. Ang aming sabat panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Inumin po natin ang saro. At sabihin natin, salamat Panginoon. Sabihin nyo na malakas, salamat Panginoon. Amen. Makakaupo na po kayo. Yan, dali nyo na po ulit. Praise God. Ayan. So ngayon po, announcement, mamaya, may meeting tayo. Pagkatapos po nito, agad magmi-meeting po tayo. No? At ang ating pong baksa ngayon ay may pinakamagatang
the singleness of heart. At kukunin po natin ang ating pong paksa sa aklat po ng Mateo, Kabanatang 6, talata po 19 hanggang 34. Amen. Nandiyan pa ho ba kayo? Okay? Samahan niyo po ako buksan sa Mateo. Babasahin ko po sa inyo sa Tagalog translation. English po yata yung nandiyan. Ano ho? Tagalog ba? Okay, good job. Okay, basahin po natin ang aklat ng Mateo. Ang kabanata po ay 6. Ang talata po ay 11. Huwag kayong mag-ipon para sa inyong sarili ng kayamanan dito sa lupa, na kung saan maraming tanga at kalawang ang naninira, na nakawin din ang mga ito ng mga magnanakaw. Verse 20, sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit dahil doon ay walang tanga at kalawang nasisira at wala ring mga magnanakaw. 21, ito ay sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, ay naroroon din naman ang inyong puso. 22, ang mata ang ilawan ng katawan, kaya nga kapag malinaw ang inyong mata, mapupuno ng liwanag ang inyong buong katawan. Ngunit kapag masama ang inyong mata, mapupuno ng dilim ang inyong buong katawan. Verse 23, 24, walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat maaaring kapuotan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Maaaring maging tapat siya sa isa at pawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Next, dahil dito sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o inumin, o kung ano ang inyong daramtin. Hindi ba ang buhay ay higit pa sa pagkain at ang katawan ay higit pa sa damit? Next, tingnan ninyo ang mga ibon sa impapawid, hindi sila nag-aasik ni gumagapas, ni nag-iipon sa mga bangan. Ngunit pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit, hindi ba lalo kayong higit na mahalaga kaysa sa kanila? Sino sa inyo na sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa kanyang tangkad? Bakit kayo nababalisa? Patungkol sa damit, masdan ninyo ang mga liryo sa parang kung paano sila lumalaki. Hindi sila gumagawa ni humahabiman. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa lahat ng kanyang kaluwalhatian ay hindi nakapaggayak katulad ng isa sa mga ito. Next. Mabagal ang internet. Pasensya na po kayo. Amen. Ganyan talaga pag technical. 29. Ayun. Okay. 30. Dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at bukas ay susunugin. Kung dinaramtan niya ang damo sa ganong paraan, hindi ba niya kayo daramtan? Kayong maliliit ang pananampalataya. Kaya nga huwag kayong mabalisa at inyong sasabihin ano ang aming kakainin, ano ang aming iinumin, at ano ang aming daramtin. Ang mga bagay na ito ay mahigpit na hinahangad ng mga hintil. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Lahat tayo, sabay-sabay. Ngunit, hanapin muna ninyo panghuli. Lahat. Grabe, no? Pagpalain po ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Purihin po ang Diyos. Pakikuha kayo sa lamin ko na dyan. Sa bag. Diyan yata. Sa bulsa. Wala. Di, wag na nga. Okay. Sige. Okay. Mapapansin niyo po mga kapatid, paki-forward. Mapapansin niyo po, wala naman ng araw, sige. Para pumasok ang hangin. Thank you. Margie. Sige. Nandun siguro sa isang bag. Jonathan, pakikuha ngayon sa salamin. Nandun yata sa kalikod, sa isang bag. Okay, makikita niyo po mga kapatid, no? Ang Matthew chapter 5 hanggang chapter 7 ay tinawag pong pangangaral sa bundok. Alam na natin kung bakit pangangaral sa bundok, no?
sapagkat ito ay tinuro ng Panginoon sa bundok. At ang team, mga kapatid, ng aralin na ito ay katangian ng pagiging mamamayan ng langit. At mapapansin niyo po, mga kapatid, na yung katangian ng pagiging mamamayan ng langit ay hindi po mga alituntunin na dapat sundin. Hindi po ito isang saligang batas na ginawa para sundin, kundi ito po ay katangian ng pagiging mamamayan ng langit. No? Kung ikaw ay mayroong tamang relasyon sa Panginoon, mapapakita ito sa pamamagitan ng iyong maayos na pamumuhay. Kung talagang sinasabi mo na ikaw ay anak ng Diyos at meron kang tamang relasyon sa Diyos, no, ipinapakita nito sa pamamagitan ng maayos na pamumuhay na ikaw ay tunay na mamamayan ng langit. No? Yun ang sinasabi. Thank you. Salamat po. Naintindihan? Makita natin dito, ano ang paulit-ulit na salita dito na mapapansin ninyo? Ang paulit-ulit na salita na mapapansin nyo po dito ay yung salitang kayamanan. No? Treasures in heaven at saka kayamanan sa langit at kayamanan sa lupa. At makikita nyo po na ang kayamanan sa lupa ay maraming tanga at maraming magnanakaw na sumisira. Amen. Samantalang yung kayamanan sa langit ay walang magnanakaw at walang kalawang na sumisira at walang magnanakaw na nakakapasok. Ang isa ay perishable at ang isa ay imperishable. No? Ang isa ay pansamantala at ang isa ay pangwalang hanggan. At tapos sabi ni Jesus, kung saan naroon ang iyong puso, naroon din ang iyong kayamanan. Kaya kung sinasabi natin na wala kang puso at hindi mo inilalagay ang iyong puso sa isang bagay, no? Kapag inilagay mo ang iyong puso sa isang bagay, then your heart will follow. Yung puso mo ay susunod. Kaya ang isa sa magandang ugali patungkol sa kayamanan ay isa sa mga sukatan ng isang katuwiran. At ang mga Pariseo naniniwala, mga kapatid, na kapag talagang ikaw ay pinagpala materially, ikaw daw po ay totoong mahal ng Diyos. Tama ba yun? Kapag pinagpala ka, kung hindi ka pinagpala, hindi ka anak ng Diyos? O hindi ka mahal ng Diyos? Paano yan? Yung mga mahirap na mananampalataya, no? Pero walang kayamanan. Masasabi ba nating mahal sila ng Diyos? No, yun yung isa sa mga bagay na itinuturo po dito sa Matthew chapter 5, chapter 6, verse 19. Sabi ng James chapter 5, verse 2 to 3, ang mga kayamanan ninyo ay nangabulok. Ang mga damit ninyo ay kinain ng tanga. Ang inyong mga ginto at pilak ay kinalawang. Ang mga kalawang na ito ang magiging patotoo laban sa inyo at siyang kakain sa inyong mga laman tulad ng apoy. Wala ba dyan? Nandyan yan. James? Wala. Kayo ay nag-imbak ng kayamanan para sa mga huling araw. And then, verse 22, 23, baka nandyan na yan. Verse 22, 23. No? Sunod-sunod na yan. Forward mo nga. Forward mo lang. Yan. Yan, no? Forward. Ayan. Nasa kalagitnaan na yan. So makikita ho natin, mga kapatid, sabi ng 22-23, ang mata ay siyang ilawan ng katawan. Kaya kung ang iyong mata ay malinaw, yung buong mong katawan ay mapupuno ng liwanag. Subalit kapag ang iyong mata ay masama, yung buong mong katawan ay mapupuno ng kasamaan. Kung ang liwanag na nasa sa inyo ay kadiliman pa, no? Gaano katindi ang kadiliman na yon. Kaya anong sinasabi dito? Ang sinasabi dito ay ang pagkakaiba ng pagkakaroon ng malinaw na mata at ang mata na palaging masama ang nakikita. No? At ito ang problema ng mga Pariseo na kinakausap dito ng ating Panginoon sapagkat ang kanilang mga mata ay punong-puno ng kasamaan.
With their eyes, they were coveting money and wealth. Ano? Kaya, ang tanong, anong uri ng paningin meron po tayo? Tingnan mo nga katabi mo, sabi mo sa kanya, anong uri ng paningin meron ka? Isa bang mata na nakakakita ng liwanag? O isang mata na malinaw na ang nakikita, pero masama pa rin ang iniisip? Amen. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ng tao, mga kapatid, no, ay nakadepende sa kung paano niya tinitingnan ang lahat ng bagay. Isang paningin ba na ilawan ang ating katawan na kapag malinaw napupuno ng liwanag ang buo nating katawan? O isang paningin na masama, palagi ang nakikita, kaya ang buong katawan ay nadidimlan? Maliwanag na kapag masama ang iyong mata, ano ito? Mapupuno ng dilim ang iyong buong katawan. Yan po yun. At yan ay totoong nangyayari sa buhay ng isang tao. Kaya pagkatapos, sinabi niya, walang makapaglilingkod ng dalawa ng sabay sa dalawang Panginoon. No? For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Hindi mo maaring paglingkuran ang kayamanan at ang Diyos. Tingin kayo sa akin ng mabuti, mga kapatid, sapagkat napakahalaga nito na maunawaan po natin. Ilan ang ating puso? Isa. Pero, iisa ang ating puso, pero marami siyang minamahal. Di ba? No? Kaya nagkakaroon ng problema ang buhay ng isang tao sapagkat iisa ang puso, pero nagmamahal minsan ng dalawa. Minsan nga 3. Minsan nga 4 ang minamahal. No? Naunawaan niyo po ba? Na kapag ang isang puso mo nagmahal ng dalawa, anong mangyayari? Anong mangyayari? Ha? Maapektuhan po yung isang minamahal mo. Oo. Sabi niya, maapektuhan yung isang minamahal niya. No? Yung, ang tiningnan ni sister, yung minahal na isa. Yung puso natin, mga kapatid, kapag dalawa na ang minahal, naguguluhan yan. Sino ba? Sino ba? Ang tawag dito, merong ginagawa ang ibang tao para malaman niya eh. He loves me. He loves me not. Eh di ba? Ganun ang ginagawa ng iba. Naranasan niyo na po ba yun? No? Dahil naguluhan kayo, confused kayo. Ang ginawa ninyo, no? Sabi mo, he loves me not. He loves me not. Pagkatapos, dumating sa dulo, yung huling-huli, sabi ganon, he loves me not. No? Yun ang iyong timbangan o sukatan ng pagmamahal. Kapag ang puso po natin na nag-iisa, dalawa na ang minamahal, nagsisimula ng magulo ang buhay ng isang tao. Amen? Halimbawa, si Brother Boy. Pasensya na po kayo ha, si Brother Boy na lang. O kaya halimbawa, ito na lang. No? Iisa lang kayo. Pero kapag itong bata nito, nagmahal ng dalawa, ano mangyayari sa'yo? Yan, maguguluhan. Ano pa? Malilito din po. Siyempre, maguguluhan, malilito. No? Ano ba talaga? Maguguluhan, malilito. Ewan ko. Pero good job. No, maguguluhan, kaya ito ay malilito. At mag-uumpisa na lumika ito ng napakalaking problema sa buhay ng tao. Amen? Kaya napakalaga na maunawaan po natin na iisa ang puso natin at dapat isa lang ang tumitibok sa puso na yan. Isa lang ang minamahal sa puso na yan dahil nag-iisa lamang ang ating puso. Kapag ang puso natin natutong magmahal ng iisa lamang, mga kapatid, lahat ng bagay ay mailalagay sa maayos na paraan. Amen? Naranasan nyo na po bang magmahal ng dalawa? Ng 3? Tanungin ko nga yung mga narito. Naranasan nyo bang magmahal ng 2, 3? Uy, ang pogi nun. Nakakita na mas pogi doon? Uy, mas pogi pala ito. Naranasan nyo na yun? Uy, mas mabait ito. Bakit? Kasi nagbigay ng chocolate eh. Samantalang ito, no? Hindi nagbigay ng chocolate.
pero nagbigay ng chocolate at nagbigay pa ng bulaklak. Wow! Grabe. No? No? Makalaglag, hininga. No? Makalaglag ng puso. No? Naunawaan po ba natin yon? Bakit? Sapagkat, ang problema po natin, kapag ang pagkakaroon ng dalawang pag-ibig sa nag-iisang puso, nakamamatay na atraksyon, hangarin na hindi karapat-dapat na pag-ibig, hangarin sa makamundong kasiyahan, pagmamayari at prestiyosong na sinasamahan ng puso sa Diyos, no? Yun ang napakahirap na problema sa buhay ng tao. Naranasan niyo na po ba magmahal ng dalawa? Yung nandito kayo kung sino sasagutin niyo. Ha? Si Almira, nangyari na ba sa yan, Almira? Oh, ito. Ay, pas. Bless nangyari na ba? Ba, buti na lang. No? Safe na safe, ikaw. Nangyari na ba sa iyo yan? Opo. Ba? Itong dalawa, nangyari na ba sa inyo dalawa yan? Hindi pa. Hoy, play safe ha. Sa'yo, nangyari na ba yan? Ba? Mababait kayo ha. Kay Marcel, nung nandiligaw po lang. Nanligaw na ba sa'yo? Nalito ka? Kung sino sasagutin mo? Isa-isa na. Wow! Grabe. Sister Tess. Yung kabataan mo. Nalito ka. Kung sino sasagutin mo. No? Grabe, no? Ganda ni Sister Tess. Okay? Si Sister Changlita. Nangyari na ba sa'yo yan? Namimili ka? He loves me or he loves me not? No? Sa flames, no? Yung pangalan, naranasan niyo mag-flames? Sanay kayo mag-flames? Itong mga batang ito, hindi na alam yun. No? Yung ilalagay yung pangalan mo, tsaka hanggang apelido, tapos yung pangalan din ng lalaki at tsaka ng babae. Tapos titignan mo yun. Susakatin mo. Pag yun ay pantay, no? Ang ibig sabihin nun, siya na nga. Pag sumobra, ay hindi siya. Kasi sumobra. Tama ba yun? Tama ba ako doon? No? So makikita ho natin mga kapatid, kapag ang puso natin natutong hindi magmahal, mapapansin po natin, yun ang napakalaki nating problema. Kaya yung Matthew chapter 5 hanggang chapter 7, tinawag po mga kapatid na Sermon on the Mount sapagkat ito po ay itinuro ng Panginoon sa bundok. Amen. At dito, meron pong mga katanungan doon sa puso ng mga Hudyo. At ang sinasabi po nila na katanungan, sige, doon na sa natural question. Am I eligible to enter Messiah's kingdom? No? Ako ba ay eligible na makapasok sa kaharian ng Diyos? Pangalawa, sapat na ba ang aking katwiran para makapasok sa kaharian ng Diyos? At kasi ang tangi lamang pamantayan na alam ng mga tao para makapasok sa Diyos ay yun lamang naunawaan at naiintindihan ng kanilang mga puso. Amen? Amen? Sapagkat hindi nila nakikita yung mga bagay na dapat nilang makita. Kaya makikita nyo, ang mga Pariseo were concerned primarily with external qualities. Yung mga panlabas lang na katangian. Subalit yung katangian na binabanggit ng Panginoon sa Matthew chapter 5 ay hindi panlabas, kundi ang tinutukoy niya, ang pinakamahalaga ay ang panloob. Kaya kung ang isang tao ay meron pong tamang kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, kapag inilagay ng tao ang kanyang pagtitiwala sa Diyos lamang na makapangyarihan, mapapansin niyo po mga kapatid, yung buong pagtitiwala na yon sa Diyos niya lamang ibibigay yung kanyang tiwala. No? Nasira na ba yung tiwala ng tao sa inyo? Meron na ba kayo naranasan na nasira yung tiwala ninyo sa isang tao? Ha? Sino sa inyo? Taas ang kamay. Nasira yung tiwala nyo sa isang tao sapagkat nakagawa siya ng isang bagay na hindi tama, na hindi maganda. Naranasan nyo na po ba yun? No? Parang ayaw nyo umamin ha. Amen. Di ba? Minsan kapag nasisira yung tiwala nyo sa isang tao, parang mahirap na magtiwala. Oo, parang mahirap ibalik.
Lalo na kapag ang asawa natin ang nakagawa sa atin ng isang bagay na nakasira ng ating pagtitiwala. Parang hindi ka na rin naniniwala. Katulad din ng ating mga anak kapag nakagawa ng isang bagay na nasira na yung tiwala ninyo, parang mahirap ibalik yung pagtitiwala. Di ba? Kaya makikita natin, yan po yung mga tanong sa pinakapuso ng mga tao. Kasi pag tinignan natin, yung pamantayan natin, parang sa tingin nyo kaya papasok tayo sa karera ng Diyos? Pag tinignan nyo yung pamantayan ninyo para makapasok sa langit. Sino sa inyo ang magtataas ng kamay? Papasok ako sa langit. Taas ng kamay. Si Jessa lang ang papasok sa langit. At saka si Laika. No? Ayun pala. No? Kaya kayo, papasok kayo sa langit? Diba? Anong pamantayan ang gamit nyo? Paano nyo nalaman na papasok kayo sa langit? Paano nga? Ha? Wow. Ang lalim ng sagot nun Believer na kami. Kami hindi believer. Okay? So makikita natin, iba't ibang klase ang pananaw ng tao para makapasok sa langit. Kaya yun yung pamantayan ng mga Pariseo during the time of Jesus Christ. Kaya po nagturo ang Panginoon ng Matthew chapter 5 hanggang chapter 7 para ipakita ito ang aking pamantayan. Amen. Di ba, Sister Tess, bago mo sinagot ang mister mo, may pamantayan ka? Di ba? Anong hinahanap mo sa isang lalaki bago mo siya sagutin ng oo? Ayan, mapagmahal sa pamilya, may takot sa Diyos. Brother Sandy, pag magmamahal kayo ng babae, ano ang pamantayan ninyo? Mapagkakatiwalaan. Ikaw, bago ka magmahal, anong pamantayan ng hahanapin mo? Wait. Pass. Ikaw, anong pamantayan ng hahanapin mo? Sa isang lalaki, bago mo siya sagutin. Nakakilala po kay Lord. Wow, lalim. Nakakakilala kay Lord. Sister Mercy, anong pamantayan na gamit mo para sumagot? Ayan, magkakasundo kayo. Pero, nung may nanligaw sa inyo at nagustuhan nyo, tumibok ang inyong puso, nasunod nyo po ba yung pamantayan na yon? Yes. Good job na nasunod nyo. Minsan, hindi na mahalaga sa atin yung pamantayan. Ang mahalaga sa atin, ano itinitibok ng ating mga puso. Kasi kaya marami pong napapahamak sa ganung mga pangyayari. Yun po yung sinasabi dito ng Matthew chapter 6. Tingnan niyo po. Paki-forward mo, sister. So makikita ho natin ang forward. Forward lang. Ano bang pamantayan ng katwiran ang inaasahan ng Diyos para sa atin? Yun yung itinuturo ng Matthew chapter 5 hanggang 7. Nasusundan. Na mainit talaga, no? Nang hirap. Next, makita ho natin, ako nga, pawis na pawis, ang ibang pamantayan ay pangkalahatan katulad ng chapter 6 verse 24. Hindi ka makapagsisilbi sa Diyos at sa pera. Yun yung ibang pamantayan. In general, pangkalahatan na sinasabi. Meron namang pamantayan na specific katulad ng Matthew chapter 5 verse 41. If someone forces you to go 1 mile, go with him with 2 miles. Kung pupwersahin kang lumakad ng isang tao ng 1 milya, gawin mo, sumama ka sa kanya ng 2 milya. Tingnan nyo, specific talaga siya. Amen. Next, meron naman pamantayan na may kinalaman sa inaharap. Chapter 7:22. Many will say to me, on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Yan naman yung mga next. Makita natin next, no? Kaya yung mga Pariseo, they are concerned primarily with external qualities, but qualities Jesus mentioned are internal, panloob. This comes only when one is properly
related to God. Mangyayari lamang ito, no? Na magkaroon ng maayos na panloob kapag ang isang tao ay mayroong tamang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapag inilagay ng isang tao ang kanyang ganap na pagtitiwala sa Diyos lamang, no? Iba tayo tumanaw. Pero ang Diyos, hindi mahalaga yung panlabas. Ang mahalaga sa Diyos, yung munang panloob. Ano yung nasa puso. Next, makita ho natin, no? Tatlong sagradong concern ang binanggit dito ng Panginoon sa Matthew chapter 6. He deals with giving. Paano tayo magbibigay? Verses 1 to 4. He deals with prayer. Paano tayo mananalangin? Verses 5 to 15. At saka he deals with fasting. Lahat yan, panreliyosong pagpapakita ng katangian ng isang tao na ang pamantayan niya ay yung kanyang mga ginagawa. Pwede ho natin, mga kapatid, linlangin ang tao sa pamamagitan ng ating pagiging reliyoso. Sa pamamagitan ng mga talata, maraming talata na ating sinasabi sa harap nila. Amen. Pwede natin linlangin ang tao, pero hindi natin pwedeng linlangin ang Diyos. Amen. Paano nyo malalaman ang isang tao na nagkasala pag gumagawa siya ng mabuti? Amen. Amen. Halimbawa, si Brother Boy, may ginawang kasalanan kay Chanlita. No, magpapakabait yan. Amen. Dati, gabi na umuwi, biglang magiging maagang umuwi. Dati, hindi naghahawak ng walis para magwalis yan. Biglang hahawak ng walis. Biglang magugas ang pinggan. Ganon din ang mga anak. Ang mga anak, kapag may mga ginagawa na hindi dati nilang ginagawa, biglang ginawa, merong, yes. Oh, alam na alam mo, nakaka-relate kayo, ha? O kaya, may gusto yan. Ha? Dahil magpapaalam yan mamaya at sasabihin, kaya magpapakabait mo na yan. Bait, no? Napansin po natin, ganun tayo sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos, akala natin, kapag ginawa natin yung mga panreliyosong mga bagay, ang nasa isip natin, okay, pasado na ako. Di ba ganyan ang mga ginagawa minsan ng mga bata, magwawalis, ang linis, maghugas, talagang nilinis ang lahat ng bahay. Yung pala, mamaya magpapaalam na pwede mo ba akong payagan? Bakit? May party kami nadadaluhan. Kaya pala nagpakabait. Kaya ka pala naghugas ng pinggan. Kaya pala lahat ng utos ko sinusunod mo. Bakit? Dahil meron siyang magpapaalam siya dahil dadalo siya ng party o kaya merong dadalaw sa kanya sa loob ng bahay. Yes. Good job. No? Ganyan ang maraming tao. No? Next. Kaya, makikita ho natin, he deals with secular concern. Ang buhay mo ay hindi nahahati sa pagiging mabait, paminsan-minsan, o sa secular, because your secular work is also sacred responsibilities. Sagradong responsibilidad din yan. Amen? Kaya kapag nagugas ka ng pinggan, hindi nangangahulugan, hindi sagradong responsibilidad yan. Sagrado din yan na responsibilidad dahil ginagawa mo yan dahil kumain ka. Kung hindi ka kumain, huwag ka magugas ng pinggan. Naunawan po ba natin yun? Minsan kasi ang tao gusto lang kumain pero ayaw magugas ng pinggan. Nangyari na ba sa inyo yun? Ha? Hindi pa? Kumain na ba kayo na hindi kayo nagugas ng pinggan? Ha? No? O kaya iniwan nyo lang sa lababo yung hugasan ng pinggan. Kaya makikita ho natin mga kapatid, yung katawan, forward, na binabanggit po dito sa banal na kasulatan, sabi ganun, ang mata ang ilawan ng katawan, kaya nga kapag malinaw ang iyong mata, tinan nyo mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Paano magkakaroon ng malinaw na paano mapupuno ng liwanag yung ating buong katawan? Paano? Paano? Oh.
Nandiyan din ang sagot. Paano? Tingnan nyo. Paano? Yan. Kinakailangan malinaw kang tumingin. No? Sabi mo nga sa iyong katabi, malinaw ka bang tumingin? Malinaw ka bang tumingin? Kailangan mo daw ng salamin para luminaw ang tingin. No? Maliwanag yan, mga kapatid. No? Malalaman ng isang tao yung liwanag kapag malinaw ang kanyang mga mata. Kapag malinaw kang tumingin, ano sabi ganon? Mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Ngunit, kapag masama ang iyong mata, mapupuno ng dilim ang iyong buong katawan. Amen? Kaya maraming mga tao, kapag nag-isip, hindi maganda. Amen. No? Kapag hindi maganda ang iniisip mo, ano mangyayari? Ano mangyayari? Ano mangyayari? Mapupuno ng, yes, good job. Mapupuno ng dilim ang iyong buong katawan. Next. Kaya, ang sabi nung, kung tumitingin tayo na katulad ng pagtingin ng Diyos, gagawin natin ang anumang sabihin o ipag-utos ng Diyos sa atin. Hindi natin titingnan na masama yung inuutos ng Diyos. Amen. Kasi kadalasan, ang tingin natin, kontrabida talaga itong Panginoon eh. Gusto kong mag-disco. Disco. Pero ayaw ng Diyos kasi makamundo daw. Di ba? Kasi yan ang mga pananaw natin eh. Noon, ang mga pananaw namin noon yung mga Kristyanismo noon, bawal manood ng sine. Alam mo kung bakit bawal manood ng sine kami? Dahil makamundo daw yung manood ng sine. Dahil inuupuan daw yung silya ng mga makasalanan. Kaya kami ayaw namin manood ng sine kasi ang tingin namin sa mga tao na umupo doon, makasalanan. At kapag umupo kami, ang tingin nila, baka maging makasalanan din kami. Iyan problema po mga kapatid. Wala naman akong kotse noon eh. Sumasakay lang ako ng jeep. Paano ko malalaman na yung umupo doon sa sasakyan ko na jeep ay hindi makasalanan? Alang naman, pakaramdaman ko, hindi makasalanan ito. Babase ako sa pakaramdam para malaman. Nakikita niyo po ba mga kapatid ang problema? No? Hindi nga ako uupo sa sinian. Hindi nga ako manood ng sine dahil inuupuan ng mga makasalanan. Paano naman? Sumasakay ka ng bus. Hindi rin ba inuupuan ng yung bus sa makasalanan? Hindi ba inuupuan ng bus yung makasalanan? Inuupuan din. Ngayon, hindi ka ba sasakay ng bus dahil inuupuan ito ng makasalanan? Naunawan niyo po ba mga kapatid? Kaya hindi ko maunawaan at maintindihan ang mga tao sa mga ganong mga idea, sa mga ganong logic na sinasabi. Ayaw nilang manood ng sine sapagkat nagpapakita na ang panood ng sine ay makamundo at kapag ikaw ay nanood, inupuan mo ang mga upuan ng mga makasalanan. Di wag ka sumakay ng jeep, maglakad ka. Wag ka sumakay ng bus, maglakad ka. Amen? No? Yun po yung mga sinasabi dito. Ang sabi ganon, kung tumitingin tayo na katulad ng pagtingin ng Diyos, gagawin natin ang anumang sabihin o ipag-utos ng Diyos sa atin. Sumasampalataya po ba kayo na mas mabuti ang plano ng Diyos sa buhay ng tao? Kaya mo bang sundin ang naisin at gusto ng Diyos? Kaya mo ba? Kaya mo ba? Kaya mo magmahal ng isang tao na hindi Kristiyano? Ikaw, Blas Magagalit si Mami. Kita mo, magagalit daw si Mami. Ikaw, kaya mo ba magmahal ng isang tao na hindi kilala ang Diyos? Hindi. Wow. Gusto mo kilala ang Diyos. Susundin mo ang Diyos. Wow. Ito ang banal. At dapat kinukoronahan. Naunawan po ba natin yun, mga kapatid? Kung alam natin na mas mabuti ang plano ng Diyos at nabasa natin ang kanyang mga salita, dahil alam natin mas makakabuti sa atin na sundin ang Diyos, susundin natin ang Diyos.
sapagkat alam ng Diyos kung anong mabuti para sa atin. Yun ang ibig sabihin, kung tumitingin tayo na katulad ng pagtingin ng Diyos. Next, makikita ho natin mga kapatid, next, no? Sabi ni Dr. Bernard Nathanson, then suddenly, no, ito yung isang doktor na mga higit 1,000 na ang kanyang yung nagpapaanak na na yung inaalis yung bata sa tiyan, ano tawag? Abortion, no? 1,000 na na-abort niya ng mga bata. Pero isang araw, biglang nagbago yung kanyang pananaw. Bakit po nagbago yung kanyang pananaw? Biro mo 1,000. Higit 1,000 na po yung kanyang na-abort na mga bata. Siya yung sa Tagalog yung abortion? Nagpapalaglag ng mga bata. Hindi pa ipinapanganak, nilalagdag na niya. Sabi niya, suddenly, something radically changed in his life and he became pro-life. In 1976, after the invention of ultrasound, because for the first time, he could see the fetus and he could hear the heart pumping. Nakita niya kasi na-invento na yung ultrasound eh. Sa ultrasound, makikita mo na yung 6 months, makikita mo na yung bata sa loob ng tiyan ng sinapupunan ng babae. Yun ang nakita niya. Sabi niya, and he could not deny the existence of life anymore. So he wrote a new medical journal that he could no longer call it fetus or tissue, but a baby, because he believed the fetus has life. Bakit niya po ginawa yon? Sapagkat iba na ang naging kanyang pagtingin. Naging malinaw na yung kanyang mga mata. Kaya napuno ng liwanag yung kanyang buong katawan. Amen? Kasi kapag nakita ho natin kung paano tumingin ang Diyos sa buhay natin, makikita niyo po mga kapatid, maayos yung buhay ho natin. Kung ipagkakatiwala mo yung buhay mo sa Diyos. Nakuha. Yun lang ang problema ho natin. Ang problema ho natin, hindi tayo ganyan tumingin sa buhay. Next. So makikita ho natin, what you see will affect the way you live. No? Kung paano ka tumingin, nakaka-apekto ito kung paano ka mamumuhay. The way you see things will give you purpose and meaning in life. Kaya ho nagkakaroon ng kabuluhan at kahulugan ang buhay ng isang tao sapagkat tama kang tumingin sa buhay. Meron kang tamang perspektibo sa buhay. Amen? Yun ang kailangan natin. Sabi mo nga sa iyong katabi, kailangan mo ng tamang mata. Sabi mo sa iyong katabi, kailangan mo ng tamang mata. Amen? Bakit po? Bakit po mahalaga na tama yung mata mo? Kasi kung hindi tama ang yung mga mata, mapupuno ng kasamaan ang buo mong katawan. Lagi na lang iisipin mo mga negative na bagay. Hindi mo na makikita yung kahulugan mo sa buhay. Hindi mo na makikita yung meaning in life. Ang makikita mo na lang palagi, buwisit na buhay ko. Nasabi niyo na po ba yan? Sa buhay ninyo? Nabubuwisit kayo? Nabuwisit na ba kayo sa buhay? Sino sa inyo? Taas nga kamay. Baka ako lang eh. Very good. Hindi kayo nag-iisa. Hindi pala ako nag-iisa. Pag-isipan niyo pong mabuti, mga kapatid, ang mga bagay na ito. Kaya ho, kailangan nating maunawaan bakit sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 22, no? Yung ibalik mo nga sa Matthew 6:22, no? Kaya niya sinabi na kung ang iyong mga mata ay malinaw, no, mapupuno ng liwanag ang buo mong katawan. Kinakailangan mo maunawaan. Sabihin sa katabi, unawain mo yun. Sabihin mo sa iyong katabi. No? Huwag makitid ang iyong utak. No? Ano ba ang ibig sabihin? Tingnan nyo ha? Yan ang sinasabi. Kapag malinaw ang iyong mata, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Happy ka? Hindi. Happy ka. Bakit happy ka? Aba, saan ka naman nakakita ng malinaw na nga nakikita mo? Hindi ka magiging happy. Pero kapag masama ang iyong nakikita, ano mangyayari sa iyo? Mapupuno ng kasamaan o ng kadiliman
ang iyong buong katawan. Anong ibig sabihin dito ng ating Panginoon? Ang ibig sabihin dito ng ating Panginoon, kailangan meron ka lang isang mata na tinatanaw. Kailangan ang mata mo malusog, kailangan ang mata mo malinaw, kailangan ang mata mo ay mabuti ang nakikita, at kapag nangyari ito, ang iyong buong katawan ay mapupuno ng buhay. No? Buhay. Yun po ang ibig sabihin. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Na kapag tayo ay nag-isip ng iisa lamang, ang ibig sabihin, nakapokus ka sa mga bagay na napakahalaga sa iyong buhay. Bibigyan mo lamang ng pansin what matters in life. Amen. Amen. Kasi marami pong nasasayang na oras. Marami pong nasasayang na panahon. Kung ang focus ng iyong buhay ay hindi sa mga bagay na napakahalaga, kundi sa mga bagay lang na gusto mong gawin. Kinakailangan, bago mo gawin ang isang bagay, ito ba ay napakahalaga na dapat gawin. Kasi bago mo gawin at ginawa mo, tapos hindi pala iyon ang pinakamahalaga na dapat mong gawin, ano mangyayari? No? Pagsisisihan mo ang mga desisyon mo, pagsisisihan mo ang mga pasya mo na ginagawa sa iyong buhay. Nagsisi ka na ba sa buhay? Marami ka na ba pinagsisihan sa buhay? Amen? Tingnan mo katabi mo. Sabi mo, napakaganda mo para magsisi. Amen? Oo, napakaganda mo para maraming pagsisihan. Isipin ninyo, mga kapatid. Isipin ninyo, mga kapatid. No? Kung ang buhay ng isang tao, hindi niya makikita yung kanyang kahulugan at yung kanyang kabuluhan, magkaiba yun ha, yung meaning at saka yung kahulugan, yung meaning at saka yung kabuluhan. No? Hindi niya gagawin ang mga bagay na napakahalaga na dapat niyang gawin. Marami na lang siyang gagawin, basta ako kakain lang, magtatrabaho, no? Pagkatapos tutulog. Yun lang ang buhay ng tao eh. Alam niyo po bang nakakabagot ang buhay na ito kapag ganun lang ang ikot ng buhay natin? Nakakabagot yan. Boring yan. Amen. Amen. Kaya kailangan ng singleness of heart. Kaya kanina nga may kausap ako. Sabi ko sa kanya, 25 years old na siya. 25 years old na siya. Sabi ko sa kanya, kumusta naman? Nagtatrabaho na ho siya. Kumusta naman? For 2 years yata o 3 years nagtatrabaho siya. May ipon ka na ba? Sabi niya, yun nga malungkot, pastor. No? Wala akong ipon. Puro ako sama ng loob. Tanungin mo nga katabi mo, marami ka bang sama ng loob na naipon? Sabi mo katabi mo, tanungin mo, marami ka bang naipon na sama ng loob? Amen? Nakuha nyo ang ibig sabihin? No? Sabi ko sa kanya, nakakalungkot yan. Kung 3 taon ka nagtatrabaho, wala kang ipon. Ang naipon mo, puro sama ng loob. Alam nyo kung bakit puro sama ng loob ang naipon niya? Sapagkat, pinasan niya ang isang pananagutan, lahat, magulang, kapatid, kanyang pinasan. Kaya wala siyang naipon. Sabi ko sa kanya, alam mo, kahit 500 lang, mag-ipon ka. 500 kada sumusweldo ka, 500 kinsenas katapusan, no? Tapos ipasok mo sa MP2, no? Yung MP2 doon sa pag-ibig, yan po yung magandang investment ngayon. After 5 years, nag-mature po yun, makikita mo, malaki na yung inipon mo. Kung ayaw mo pang galawin, after 5 years, 10 years mong galawin. At magugulat ka sa 1,000 na inipon mo, palagi kinsenas katapusan sa iyong sweldo, maaring meron ka ng kalahating milyon na naipon sa 10 years. Bakit? Kasi kumikita yung 1,000 mo ng 8%. Huwag mo nang ibangko. Kasi sa bangko, 1 taon na yung pera mo, tulog. Hindi man lang nag-i-interest. Hindi katulad sa pag-ibig, MP2,
investment, tanungin nyo yun sa pag-ibig, no? MP2 investment, makikita mo, 8% kumikita ka. After 10 years, pwede pa rin yung senior. Sabi nino, hindi. Basta magpapakita ka ng medical, kung sakitin ka na, hindi na nga pwede. No? Hindi na talaga pwede. Sabi ni Cecil. No? Sa pag-ibig naman yun. Amen? Kasi kung hindi ka pwede, yung anak mo na nagtatrabaho, pwede pa. Si Jonathan, yan, nag-MP2 na po yan. Talagang nag-i-invest siya. At ngayon, pag nakatrabaho, maghuhulog uli siya. No? Amen? Si Joseph, MP2 na rin, nag-invest. Kasi sa bangko, matutulog ang iyong investment. Pero sa MP2 na pag-ibig, hindi matutulog. No? Lalago ang iyong ininvest. Huwag ka na mag-invest doon sa Makinig kayo mabuti. Huwag niyong paniwalaan yung investment na after 1 month, kikita ng 3 beses yung ininvest mo. Naku, delikado po yan. Scam po yun. Huwag niyong paniwalaan yan. Pero kahit alam ng tao na scam yun, no? Marami pa ring naloko nun. Biruin mo yung 10 piso mo, tatama ng 30 pesos. Saan ka naman, di ba? Kung 10,000, 30,000 kagad. Kung 100,000, 300,000 agad. Bang bilis. Sakim na yon, scam na yon. Naintindihan niyo po ba? Naintindihan niyo po ba? Para sa pagtanda ninyo, mga kapatid, nabigyan nyo ng hustisya ang iyong buhay. At kapag pinasok mo ang investment na ito, pag nag-retire ka, meron ka ng pwedeng pasuking negosyo. Amen. Kaya nakakalungkot na kapag tumanda tayo, hindi natin inihanda yung ating mga sarili sa pagtanda. Amen. Kaya ako, nawala na si Mrs., ako na lang mag-isa, nag-iipon din ako para sa aking sarili. Sapagkat mahirap din iasa sa mga anak ang iyong pagkakasakit. Dahil minsan, may mga sarili din silang pamilya. Amen? Amen? Hirap. Lalo na kapag hihingi ka sa kanila, pagkatapos sasabihin, wala akong pera. Ang sakit. Ang sakit. Ang sakit. Ang sakit. Naintindihan po ba natin yon? Amen? No? Mamaya na lang. O sa sweldo na lang. Pagkalipas ng sweldo, may bagong pagkakagastusan. No? Kaya dito muna tayo magtatapos. At napakahalaga na magkaroon kayo ng tinatawag na tamang perspektibo sa buhay. Yun yung malinaw na mata. Kapag tama yung pananaw mo sa buhay, mapupuno ng liwanag ang buong mong katawan. Magiging masaya ka na totoo sa buhay. At sasabihin mo yung buhay mo, pinagpala ng Diyos. Kaya minsan hindi nangyayari yung pagpapala na yun kasi mali tayo tumingin sa buhay. Masama palagi ang ating mga iniisip. Kaya napupuno ng kadiliman ang buong mong katawan. Palakpakan po natin ang Panginoon at salamat po sa Diyos. Okay, tayo po'y tumayo. Tayo po'y magwawakas sa isang panalangin. At bago tayo magwakas sa isang panalangin, awitin po muna natin yung awiting natagpuan. At nawa, buksan niyo ang inyong puso sa Diyos, mga kapatid. Napakahalaga nun. Open your heart to God. Gusto niyo po ba ng isang maayos na buhay? Sino gusto ng isang maayos na buhay? Itong mga kabataan ito, sinasama namin. At natutuwa ako dito sa mga kabataan ito. Sapagkat sila mismo nagsasabi, sama kami sa kabuyan. Sama kami sa kabuyan. Natutuwa ako. Sa mura nilang edad, sa mura nilang kaisipan. No? Oo, nagpupusa sila. At makita nyo sumasama sila, mga kapatid sa gawain. Para biruin mo, ang mga batang ito dapat ang mga pinupuntahan, mga kalayawan no? SM na dapat. No? Pero mamaya pupunta kami sa SM siguro. Naman niyo po ba? Iba klase, natutuwa ko din sa mga batang ito.
sapagkat gusto nila sa gawain sumama. Sila mismo nagpupusa. Tuwa-tuwa sila, excited sila. Oh. Kung wala kami mga sasakyan na madadala, hindi namin sila makakasama. Kaya nga nalulungkot kami kapag hindi namin sila nakasama. Dahil wala kami sasakyan. Pero nawa, habang bata pa tayo mga kapatid, maging tama yung ating pagtanaw sa buhay. Maging tama yung ating pananaw sa buhay. Dahil kung hindi, mga kapatid, iiyak tayo sa maraming pagsisisi. Gusto niyo po ba ng maraming pagsisisi? Sino ang ayaw ng maraming pagsisisi? Yes. Sino ang gusto ng iyak ng tagumpay? Iyak ng tagumpay. Yes. Sabihin mo sa iyong katabi, iyak ng tagumpay. Amen? Awitan natin ang Panginoon bago tayo manalangin. Laika, samahan mo. Sige po. Ang tinig mo ay aking hanap. Lahat tayo. Maaari po bang kahit ganitong taas ang kamay, itaas mo ang iyong kamay. Tandaan lang iyong pagtitiwala sa Diyos. Makipag-ugnayan ka lang sa Panginoon lang. Habang inaawit mo ito, ilagay mo lang sa iyong puso ang iyong inaawit. Pagkakataon mo, O Diyos ng itaas, sa puso at pagkain, ako'y nananatiling ang pagkakalay mo, pag-ibig. Matagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinagaya. Jesus, ako'y aalay. Ang pagpapuri, ang puso ko'y sa'yo. Minsan po, pag-iniwan ka na namin sa Diyos, bago tayo magtapos. Hallelujah. Habang inihahanda ninyo ang inyong mga kaloob sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon, ikaw kaagapay. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, sa maaaring hirap marami kang pinagdadaanan, marami kang pinagdala sa puso. Sabihin mo sa Diyos, ng kailangan. Kailangan sa'yo ako mananahan. Sa puso at pagkain, ika'y mananatiling. Walang nagkakabay, pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na nakita. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit. Ang pagpapuri, ang puso ko'y sa'yo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit. Ang pagpapuri, ang puso ko'y sa'yo. hallelujah. Natagpuan aming mga puso ang inyong kabutihan at katarungan. Ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan.
Manalangin po tayo. Aming Ama, salamat po sa araw na ito na inyong ginawa para sa amin, para sa mga sinabulusisi kabuyaw. Salamat sapagkat ang inyong mga salita ay buhay at mabisa. At ito ay tumitimo sa kanilang mga puso at umuhubog sa kanilang isipan. Salamat sapagkat hindi po kayo nagbabago kahit kailan. Kayo pa rin ang Panginoon ngayon, kahapon at magpakailanman. Idinadalangin ko po ang inyong mga anak, Panginoong Diyos. Si Sister Mercy, si Sister Tess, si Nanay Changlita, si Brother Boy, si Tatay Sandy, si Sister Munit, si Maggie, Panginoon, at maging si Sister Maricel. At ang mga kabataan kasama ko po ngayon. At ang mga kamanggagawa ko po, Panginoon, na kasama ko. Maging si Jay, maging si Sister Carol, na laging nakamonitor sa aming gawain, Panginoon. At maging sa kanyang mga kamag-anak na sumusubaybay sa gawain ito. Akin pong silang ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Dahil kayo ang makagagawa ng mga dakilang bagay sa buhay nila. Kayo ang makagagawa ng himala sa buhay po nila, Panginoon. Wala akong kapangyarihan para gumawa ng himala, aming Panginoong Diyos. Kinasangkapan mo lang ako upang ihatid ang iyong mensahe. Kayo ang makagagawa ng himala sa buhay ng mga tao ito, Panginoon Diyos. Ipinagkakatiwala ko po sila sa iyo, Panginoon. At hayaan mo na mga salitang ito ang kanilang napakinggan ay magbigay sa kanila ng isang malinaw na pananaw, isang malinaw na ilawan, Panginoon, upang ang buong katawan nila ay mapuno ng liwanag. Makita nila ang kanilang kahulugan, Panginoon, at makita nila ang kanilang kabuluhan sa buhay na ito. Sapagkat ang nagbibigay ng pag-asa at nagbibigay ng kasiyahan sa aming buhay ay kayo lamang, Panginoong Diyos. Hallelujah. Patuloy kayong gumawa sa buhay nila at sa aming pagkakalob. Pagpalain mo ang lahat ng mga kamay na magkakalob para sa iyong gawain. Buksan mo ang lahat ng opportunity sa kanila, ang inyong kalangitan para ibuhos ang mga pagpapalang ito, Panginoon, sa kanilang buhay, sa kanilang hanap buhay, maging sa kanilang tinataktiling. Bubuksan mo ang blessing sa buhay po nila sa pamamagitan ng mga kaloob na ito na aming ibibigay para sa inyo, Panginoon, sa inyong karangalan, kapurihan. Ito po ang aming sama at panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen at Amen. Okay po, tayo po'y magkakaloob na sa Panginoon.
Diyan. Sige po. Okay. So, magandang hapon at maraming salamat sa inyong lahat. Yung mga kabataan lalabas muna at kami ay magpupulong muna na. Kamayan po muna tayo sa bawat isa. God bless po. God bless po. Yan. Kamayan muna tayo.